Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi yung atanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako ang inyong Ate Pia, kampyon ng kababaihan at ng kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Exciting ang ating palabas, ang ating programa ngayong gabi. Tsaka maraming salamat. Medyo unique, Kuya Boy. Yes. Kuya Alan, sa ating face-to-face. Usually, di ba, pag sinabing pananakit ng bata, anong pumapasok sa mind natin? Pulis, o kaya sa barangay, DSWD, ipakulong. Pero ito baliktad, ha? Yung nanay mismo ang nagsasabing, ayaw niya ipakulong. Bakit kaya? Siyempre, pinurin ko po siyang parang nanay ko kasi wala na po akong nanay. Hindi po matanggap na sinaktan niya yung anak ko kahit naman po sinong nanay. Ako mananakit ng bata. Marami akong apo. Mahirap pong umamin na hindi naman totoo. Ate Pia, sa payong kapatid. Ito po ay tungkol sa umuutang sa bangko at pag hindi nakabayad, ano mangyayari? Naka-loan po ako ng 1.5 million. More times pa akong nakahulog. During pandemic, talaga wala na eh. Tapos yung payo nila sa akin, pumirma ka na lang, sir, ng agreement. Freeze na yung account. At isang anghel sa lupa ang ating pasasalamatan ngayong araw na ito. Kaya abangan niyo po yan, ilan sa inyo mananalo sana ng 10,000 pesos. Sa Alan Piape. At lahat tayo may mga regalo. And salamat po sa inyo sa hindi lang nanonood linggo-linggo, pero nagpa-participate, nagiging active po sa Facebook natin, nagko-comment, nag-share, at parami ng parami po ang humihingi ng advice dyan, no? At marami ng mga kwento na ating ginagawa, cases na ginagawa natin dito sa ating programa, ay nanggagaling po sa inyong mga comments, sa inyong mga katanungan mula sa ating Facebook page. Kaya maraming salamat. May mga usapin na may kinalaman sa batas, relasyon, pagkakaibigan, pagkakapitbahay, may mga mananalo. Lahat ng ito ay magaganap dito lamang sa... May problemang legal ka ba? Yung anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Berly, maraming salamat sa iyong pagtiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. Ano ang iyong kwento? Sa may kapitbahay ko po na tinuring kong nanay, yung anak ko po, pinaso po ng sigarilyo. Pumunta po yung anak ko sa bahay. Tapos sabi ko po, anak, anong nangyari dyan? Sabi po ng anak ko, pinaso ng matanda. Sabi ko, sinong matanda? Nanay, bebe. Yun, bigla po siyang pumasok sa bahay. Tapos sabi niya, Berly, hindi ko pinapaso yung anak mo. Basta hindi na lang po ako nagsalita sa kanya.
Di po niya inamin na siya pong nagpaso sa anak ko. Dito po sa may bandang ganto po niya pinaso. Tapos ito naman pong July, kinurot po niya. Nangingitim po yung sa braso niya. Saka po yun sa pisngi. Yun po yung kitang-kita ko talaga na kinurot po niya yung anak ko kasi nasagot po yung matanda ng anak ko. Makulit po kasi yung anak ko eh. Nagpasensya po talaga ako. Pero galit na ho ako. Nanginginig na po ako sa galit nun. Kaya pumasok na lang po ako sa bahay. Tapos hindi ko na po siya pinansin. Yun lang pong August. Sinampal po niya ng tsinelas. Magkakasama po kami sa bangkuan. Nagkikwentuhan po kami. Kasi binaliwala ko na po yung mga ginawa niya. Yung pagpaso, yung pagkurot. Tapos itong pagsampal po ng tsinelas, naulit naman. Ang ginawa ko po, hindi na naman po ako kumibo. Pinunasan ko po yung mukha ng anak ko kasi may putik nung may mga buha-buhangin po yung pisngi. Anong ginawa mo? Pumasok na lang po kami sa loob. Anak, alika na. Pumasok na tayo. Hindi ka kumibo? Hindi po ako kumibo. Hindi mo inaway si Lola? Hindi po. Nagtimpi po ako. Pero sa totoo lang, gusto ko na po talagang sagutin siya. Pero ang iniisip ko, pag sinagot ko to, baka po magtalo kami or magkasakitan. Yun po yung iniiwasan ko. Pero noong pangatlong pagkakataon, dito na nagalit ang iyong asawa Yun, at dito na nagalit yung lolo ng iyong anak. Opo, yun. Sila po ang nag-away. Lola Bebe at saka Ang tatay-tatayan ko po. At ito ang dahilan kung bakit ikay nakipag-ugnayan sa amin dito Opo. sa Hindi ko na po CIA. alam kung anong gagawin ko eh. Kung ipapabarangay ko pa o ipakukulong ko eh. Ito po, napanood ko itong CIA. Sabi ko, baka itong makatulong sa akin kung anong dapat kong gawin. Ang hirap po patulan kapag matanda po. Siyempre, nanay din po ako. Ang kinakasama lang po ng loob ko eh. Tinuring ko po siyang parang nanay ko kasi wala na po akong nanay eh. Masakit po para sa akin na ganun ginawa niya sa anak ko. Hindi ko po matanggap na sinaktan niya yung anak ko. Kahit naman po sinong nanay eh. Pagka sinaktan po yung anak niya, hindi ko po masakit para sa nanay. Ako nga po, pag pinapalo ko yung anak ko eh, nakukonsensya po ako, humihingi po ako ng sorry. Sinasabi ko, anak, sorry ko napalo kita. Hindi ko sinasadya kasi kulit mo. Hindi ko po yan pinapabayaan makagat ng lamok. Tapos masasaktan lang ng iba. Kung sa iba pong nanay yun, baka sinugod na siya o nasaktan siya. Nandun pa rin po yung pagrespeto sa kanya kasi matanda nga po. Saka parang tinuring ko na po siyang nanay eh. Burley, doon sa sigarilyo, nakita mo? Hindi po. May nakakita? Nagsumbong lang po yung anak. Ang nagsumbong lang ang anak mo? Walang kapitbahay, walang kahit sino na nakakita? Wala. Gaano na kayo katagal na magkapitbahay? Kasi dayo lang po yun eh. Siguro mga 2 taon na. Si nanay ay 74 years old. Kasama niya si Lolo Jose na kanyang asawa, di ba? Na 73 years old. Ikaw naman, Burley, ay 26 years old. Pagdating naman doon sa kurot, saan nangyari yun? Doon sa kung saan naglalaro? Mismo magkikwentuhan po kami. Nandun ka? Opo, nandun po ako. Kami pong dalawa kong anak. Kapit ko po yung anak kong bunso. Nakita mo na kinurot? Opo. Baka naman nanggigigilang? Hindi po, seryoso. Sabi, kahit kaharap ang nanay mo, wala akong pakialam. Itong sampal naman, nakita mo rin? Hindi ko po nakita ang sinampal, pero yung kinalas ng kapares, nakaangat pa. Tapos sabi niya, itong maligalig. Inambaan niya po naman. Tapos madumi po yung pisngi ng anak ko. Pinunasan ko po yung pisngi ng anak ko. Pumasok na po kami sa loob. Hihingi tayo ng payo at opinion kay Ate Pia at Kuya Alan. Itong ating pag-uusap ay napapanood nila ito. Ano sana ang gusto mong mangyari, Burley? Gusto ko pong mangyari yung hindi na maulit, na mga ako siya na magpasensya siya na katulad ng ginawa kong pagpapasensya. Bakit pasensya ang ginagamit mong salita? Dahil malikot, makulit talagang anak mo? Napakakulit talaga. Mahilig po mambara yung anak ko eh. Napipikon po siya. Okay. Kunyari, hindi naman po siya kinakausap ng anak ko. Kami nag-uusap po ng anak ko. Tapos bigla siyang sasagot. Sasabihin po ng anak ko, hindi naman kita kinakausap, ba't mo ako kinakausap? Doon po nagagalit siya sa anak ko. Para na rin po sa ibang bata po. Kasi mahilig po siya sa bata. Tapos nakakukurot niya yung ibang bata po, nakukultokan niya eh. Okay. Pero yung sa kinultokan niyang bata, inaway po siya talaga. Talagang nag-away po sila, sagutan. Nung tita po ang sumugod, dapat po, Tito Boy,
Kahit na malikot ang bata, hindi naman po dapat saktan, di ba? May karapatan po siyang pagsabihan, pagalitan. Okay lang po yun sa akin. Bata pa yan, hindi naman po dapat saktan, di ba po? Maraming salamat. Nanay Bebe, Po, maraming salamat at kayo'y nakadalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. napakalaki pong karangalan na kapunta ako dito sa inyo. Nanay, maikli lamang itong ating pag-uusap. Ito may kinalaman doon sa anak baga ni Burley, ang inyong kapitbahay. Sinasabi nga na minsan po ay nasasaktan niyo daw po yung anak. Ano ho ba ang inyong kwento? Wala po akong masasabi. Hindi po ako marunong manakit ng bata kasi marami po akong apo po. Nasaan po ang inyong mga apo? Nasa Dumaguete po. So isa yan sa mga dahilan kung bakit po kayo mahilig sa bata dahil hindi niyo po nakikita ang inyong mga apo. Opo, totoo po yun. Di umano'y pinaso niyo raw po ng sigarilyo yung anak ni Burley. Kayo pumunta daw po sa kanilang bahay at kayo nagpaliwanag. Ano po ang inyong paliwanag? Hindi ko naman ginawa yun eh. Yung mga pagkurot doon sa bata, yung pagsampal ng tsinelas. Hindi ko po yung ginawa, sir. Kahit po alin sa sinasabi niya, wala po akong ginagawa dyan. Nanay, Bebe, bakit ho kaya sinasabi nila Burley na kayo po'y nananakit sa kanyang anak? Hindi ko po yung ginagawa. Sabi ko nga po dito sa nagsama sa akin, mahirap pong umamin na hindi naman totoo. Ginawa niya po yun. Hindi ko lang nga po alam. Ba't ako nandito eh? Hindi ko alam yan, anak. Bahala na sila. May takot naman po ako sa itaas. At yung anak ni Burley po ay inaalagaan nyo rin po ba? Nag-aalaga rin po ako ng anak niya pag siya naglalaba. Hindi po ako nagpapaawa dito pero hindi po ako marunong manakit ng bata. Minsan nga po tumutulong ako sa kanila. Ngayon wala na ako talagang magagawang tulong kasi meron na akong sakit. Hindi naman ako anak dating ganito. Naglalabada ako eh. Kaya lang ngayon wala nang tumanggap. Kasi matanda na raw ako. Naiintindihan po kita at naririnig kita, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat, anak. Ito po. Oh. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, nandiyan kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Face-to-face po dito sa Cayetano in Action. Burley, maraming salamat. Nariyan si Ate Pia, Kuya Alan. Welcome, Burley, no? Unang-una, I admire yung patience. Hindi po madali na pag nakita mo nga nasaktan anak mo, but yung patience is really a virtue. If many more people were very patient, we'll have a better community. Sa pagkakataon ito, hindi naman namin idadoubt yung sinasabi mo kasi hindi ka naman magsusumbong Kaya kung hindi po lumapit nasasaktan dito eh, kasi ano na po masakit na po sa dibdib eh. At saka, Kuya Alan, sa FB natin si Burley nakipag-ugnayan. On the other hand,
After mo marinig at makita si nanay, unang-una dinideny niya. Medyo maselan din yung kanyang sitwasyon. Hirap din. So usually, ang guest pumupunta dito para humingi ng payo, legal man, practical, moral. Pwede rin humingi ng tulong para tawagan namin yung ibang mga ahensya. Pero sa pagkakataon na to, nakikita ko may pagmamahal ka rin kay Lola. Anong tingin mong pwede nating solusyon? Paano masusure na hindi niya na masasaktan yung anak mo? Assuming na sinasaktan niya. Magpasensya po siya. Ganun po gawin niya. Katulad po ng ginawa ko sa kanya. Burley, meron ka bang palagay na nawawala siya sa sarili niya o hindi niya alam yung ginagawa niya? Hindi naman. So sa pananaw... Normal naman po siya. So sa pananaw Mas mo... pa nga po siya magmura eh. Kanina kasi ako'y natakot dahil... Parang hinang-hina. Oo, Ate Pia, yun ang dahilan kung bakit wala siya dito. Dahil pinagbigyan ng ating programa na walang konfrontasyon dahil sabi ni nanay, hindi niya kaya at iginagalang namin yun. Mabalik ko yung tanong ko sa'yo. Sa tingin mo normal siya? Normal ang pag-iisip? So yung pagkasabi niya na walang katotohanan, Hindi po totoo di yun. sa pananaw mo, nagsisinungaling talaga siya. Nung panahon kasi nung ating mga lolo't lola, baliwala kasi yung ano. Yung kurot-kurot, Yung oo. kurot, yung dun, sinelas, nasisinturon pa eh. Baka sa kanya, hindi sakit yon kung hindi tinuturuan o lambing. Hindi po eh, kasi naduguan. may dugo na. Pagkakurot po niya, nadali ng kuko. Ganun talaga siya magsalita. Hindi naman po siya ganun Burley. magsalita eh. Pagka ganyan lang na kinakabahan siya. Ganyan. Pero pag sa inyo, malakas ang boses. Opo, malakas po ang boss. Saka Kahit sabi mo, tanong niyo po sa mga nagmumura pa. kapitbahay namin, napabarangay na nga po siya eh. Dahil saan? Dahil naman sa chismis naman po. Pagbamarites. Miguel ba? Hindi. Tumigil naman po siya. Sabi niya, ayoko na mag-ano, baka mabarangay na naman ako. Tingin mo ba, pag kinausap namin ng ganon, susunod naman siya? Kasi sa barangay, tumigil naman. Pero ako kasi, kung sa tingin mo naman nasa wasto siyang pag-iisip, sa akin simple lang eh. Kausapin ko siya bilang isang nanay na baka ho nanay, nung panahon ninyo, ganyan yung sinabi mo. Pero kasi ho, number one, hindi nyo anak yan, hindi nyo apo yan. At kahit ano pang relasyon nyo, medyo nakakasakit na ho kayo eh. Kahit i-deny niya, sasabihin ko pa rin. Bawal ho yun, nakakasama sa bata, baka ho matroma. In fact, kahit kamag-anak mo talaga siya, kunyari lang, talagang siya ang lola, I will say the same thing. Kasi being the blood relative does not give them the right. And I'm talking now to the audience. But before you go to see her, para lang alam ng mga nanonood, criminal case po yung ano ha, Yun yung na nga pag-aabuso sa bata. Dalawa po ang relevant laws doon, anti-child abuse law. Tapos kung naman ang nang-aabuso ay may relasyon dun sa babae o sa bata, yung VAUSI naman. Violence Against Women and Children. No? So kung walang relationship, yung nang-abuso dun sa bata, child abuse yon. Walang aregluhan yun sa barangay. Ha? So once nagsumbong sa barangay, klarong abuse, ha? Ginulpe yung anak o parating ginugulpe o ginugulpe yung asawa o kahit psychologically lang, ha? Yung style ng pag-uusap na parating minumura, na apektuhan na talaga yung pag-iisip ng bata dahil dun sa pag-aabuso, hindi pwedeng gawin ng barangay, aregluhin yun, ha? So that's why very important yung sinabi ni ate na kausapin. But siguro idagdag ko lang isa kung gusto ni Burley na yung anak niya ay makita din ng taga DSWD. Baka na-trauma na yung anak mo, kawawa naman. So alam nila yung words na sasabihin sa bata na, pag pinalo ka kagad, kailangan magsumbong ka kay mami. Anyway, Burley, after natin masettle itong pinaka-importante, which is matigil na yung pananakit, we can talk about other things, yung livelihood sa lugar nyo. And of course, kung gusto mong may makausap from DSWD, to make sure na yung anak mo hindi nga natotrauma dun sa pagpaso sa kanya, pagpalo sa kanya. No? Kaya I like the idea, Kuya Alan, na meron tayong expert, halimbawa, mula sa DSWD. Kasi pabalang sumagot ang anak. I'm not saying that it warrants, kurot or violence. Yeah. But meron din tayong responsibilidad bilang mga magulang, Burley, na turuan ng magandang asal. Meron din tayong responsibilidad na, anak, ang matanda ay... Sinasabi ko naman po yung pinapaalala ko po sa kanya. Tinuturuan ko po siya ng ganun. Very good. Tas, yun lang ang gusto ko sinasabi po niya ng anak ko, minsan, mama, nakakalimutan ko eh. Ayun. Siguro, Kuya Boy, maghihintay muna kami dito ni Burley, habang kayo ni ate ay kakausap. Ay, ako'y support lamang ni Ate Pia. Guys, first time ko makakapasok sa kuweba ni Kuya Boy. Panoorin natin, Burley. Nanay, bebe, si Ate Pia po.
Kumusta po? Good evening po. Good evening po. Nay, pareho ho tayong nanay. Okay lang sa inyo mag-usap tayong nanay sa nanay. Opo. Pagka may inilalapit sa akin, sinasama ko na rin po ang payo ko bilang isang abogado. Intindihan nyo naman po na may naireklamo ho tungkol sa kapitbahay nyo na may batang maliit. Narinig ko po yung mga sinabi nyo kay Kuya Boy na hindi nga ho kayo nananakit ng bata. Pero i-share ko pa rin sa inyo kung anong nasa sa batas. Kasi ayoko ho kayong mapulis. Ayoko din naman pong kailangan pa ho kayong mabarangay kasi yan nga ho ang mga aligasyon. Ano? Nagkikwentuhan nga kami kasama nila Alan. Noong mga panahon namin na bata, ang matatanda kasi ho, pagdidisiplina ba, mas gumagamit ng pisikalan. No? Ngayon ho kasi talagang lumalabas na dapat umiwas tayo sa pisikalan. Ang kaalaman ngayon kasi Kuya Boy ha, maliit pa lang yan, nakakaintindi na. Ang bata kailangan pinangangaralan. Kaya obligasyon naman ng nanay yan na yung mga makukulit, nasasabihan na magbigay galang. Pero tayo naman hong nakakatanda, bawal ho tayong manakit. Konting tapik, hindi ho ginagawa yun, bawal ho yun. Pagka nakakita ho kayo ng ganon, sabihan nyo din kasi pwede hong mapulis yun, pwede hong makulong. Nakasulat talaga ho sa batas yun hong pananakit sa bata. Kahit sabihin mong sa pamamaraan ng pagdidisiplina, kandila o kaya sigarilyo, yung upos, bawal ho yun. Yun ho pinapaalam ko sa inyo para din sa inyo pong kaalaman. Pagka na-trauma ang bata, kasalanan pa ho natin yun. Bawal ho yung masigawan. Hindi naman ho bawal magpangaral ng bata. Pero yung bang may lalabas na hindi maganda sa bibig, yung mapapamura, pati ho yun, bawal ho yun. Nanay, kayo ho ba pag may mga makukulit na mga bata, ano ho ang inyong ginagawa? Hindi ko po pinapansin. Pinababayaan ko na lang po. Kasi pag tinawag ko, hindi naman tumigil. Aalis na lang ako. Kasi po baka magalit sa akin ang magulang. Katunayan ho niyan, dahil nga ho may aligasyon sa inyo, baka ho kailangan namin magpapunta ng DSWD para kausapin kayo. Baka mamaya pag nagagalit kayo, may nasasabi kayo o may nagagawa ho kayong pagsisisihan nyo din. May magulang naman po, wala po akong karapatang magalit sa kanila. Mabuti naman ho yun. Maliwanag naman ho ang paliwanag ko, na pag ito po ay may nangyaring ganito, baka ho sa istasyon na kayo ng pulis mapunta. At ayoko naman ho mangyari yun. Ako na ho ang magpapaliwanag na kung makulit ho ang anak, iwas na lang ho siguro kayo. Alam niya ang responsibilidad niya sa anak niya, pero alam din niya ang responsibilidad niya sa mga nakakatanda sa kanya. Yung nabanggit niyo na anak niyo sa Dumaguete, Opo. kamusta ang kabuhayan nila doon? Hindi pa po ako nakakarating doon, ma'am. Hindi kayo taga doon. Siya lang ang napunta doon. Taga roon po yung asawa niya. Taga Quezon po kami. Andito naman po yung anak kong bunso, kaya lang sa ngayon nawalan siya ng trabaho. Sige, tulungan ho namin sa trabaho yon. Tutulungan namin din siya para makaigi sa inyo. Tapos promise nyo na ho sa akin na yung mga bata doon, kayo na ho ang maninigurado na maayos sila, wala hong nasasaktan sa kanila. Mabait po ako sa mga bata. Pati nga ho yung pagsisigarilyo, pag nakita din ho ng bata yan, yung mga ginagawa nating matatanda, ginagaya talaga. Pero kasi pala, Kuya Boy, yung batang mga nasasaktan, paglaki nun, nananakit din. Kaya yung sabi na, break the chain. So sige po, siguro Kuya Boy will try to coordinate with DSWD para mabisita din yung kalagayan nyo at makatulong kami. Marami pong salamat. Salamat, Nanay, at salamat sa inyong pagpunta sa amin dito sa Cayetano. Napakalaking karangalan ko po. Nakarating ako rito sa inyo. Tsaka nakita ko kayo. Salamat. Marami pong salamat sa inyo. Pinuntahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Burley para bigyan ng groceries at mapag-usapan ang fishbowl cart na kanyang matatanggap para madagdagan ang kita ng kanilang pamilya. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Para naman kina Nanay Trinidad at sa kanyang asawa, bukod sa groceries ay nagbigay ng gamot pang maintenance at kinausap din sila sa posibleng pakikipagtulungan sa DSWD para sa patuloy na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Sa mga tulong na inumpisahan, hangad ng programa na magiging mas tahimik ang sitwasyon ni na Burley at Nanay Trinidad. Has any of
you heard about Dashan payment? Payment na orasyon? Pagdadasal na lang? Dasyon, hindi orasyon ito. Yun yung payment in kind instead of cash. Why? Ba't mo natanong? Kasi, yung hihingi ng tulong ngayon sa atin sa payong kapatid, parang ganun yung nangyari sa titulo ng lupa niya. Paano? Si Mang Cristino ba yan? Siya yung retired seaman. Yes. So, noong 2017, nag-loan siya sa bank para makapagpatayo ng bahay. Tapos? And ang naging collateral niya, yung titulo mismo ng lupa na tinatayuan ng bahay niya. Wait lang. So, pumapatak na around 2.4 million na yung nalabas niyang pera? Yes. Wala. Kasi that's how loans really work. May interest. Remember, noong 2020, nag-pandemic. Nagkautay-utay siya sa payment, 3 beses lang siya nakapagbayad that year. So, siyempre 2021, medyo na-recover. Check niya ngayon yung statement of account niya, wala siyang pambayad. So, nag-agree sila ng bank na hindi naman ganong naipaliwanag sa kanya. Okay, so kung may agreement, syempre nagpirmahan yan. So are you telling me na hindi talaga niya nabasa ng maayos and hindi niya alam yung effects nung pinirmahan niya? Tama. Yun na nga. Hindi parang ang orasyon yung bayarin niya, hindi matapos-tapos dito, boy. Oo nga. Kaya nga eh. Nakakatuwang pakinggan. Ang dami-dami nilang sinabi, ang dami-dami nilang detalye. Samantala po, tayo nandito po sa Kaitanan Action with BA dahil si Mang Chris ay hihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia tungkol sa kanyang problema na may kinalaman po sa housing loan. Ang mga detalye po, maliban dun ho sa sinabi ng Maritim, ay manggagaling po mismo kay Mang Chris. Narito po siya. Ate Pia, Kuya Alan. First, we'd like to express our gratitude na sinapubliko mo to kasi maraming Pilipino katulad sa'yo dahil nga kailangan mangutang either to buy their house, their lot, or to maintain or pagandahin ay naiipit sa mga ganitong problema. So, hopefully makatulong. Umpisahan mo, Manong Chris, nung nangangarap ka palang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Matagal po ako nagbarko. Hindi ako agad makapagpundar ng bahay kasi gusto ko yung makita ko siya. So, nung medyo, kaya ko na, nagpagawa ako. Pero yung pera ko hindi sapat. Napalaki ng konti. Napaganda design nyo. Oo, napalaki ng konti. Dream house talaga. Oo. Well, anyway, nandun na. Alam namang wala kaming bubong. After 27 months ng continuous na paghuhulog ko sa bangko, dumating yung pandemic. Mang Chris, dumating yung point na you had to borrow money from the bank. Opo. Opo, sige. Tama po. Oo. Humiram. Magkano po ang inyong loan? Naka-loan po ako ng 1.5 million. Siguro mga thrice or 4 times pa akong nakahulog. During pandemic, talaga wala na eh. Nahirapan ako. Magkano po yung inyong inuhuhulog monthly? 25,600. Parang ganun po. And supposed to be for how long po yon? January 2018 to December 2025. Okay. August 2021, binigyan nila ako ng statement of account na nag-shoot up na yung bayarin ko. Tapos yung payo nila sa akin, pumirma ka na lang, sir, ng agreement. Ang mangyayari dito, sabi niya, freeze na yung account mo. Hindi na siya magkaka-interest pa. Yung unang tanong ko, paano yung mga naihulog kong una? Wala na yon. Hindi, ganito na lang. Ito yung panibagong amount na dapat mo bayaran up to September 2022. Failure na mabayaran mo to, meron ka pang additional 1 year, 2023, pero meron lang 10% na additional. Nakipagkasundo ako sa kanila ng 1.8 million hanggang 2022 September. Ngayon, itong last year na, 2023, talagang yung tawad sa akin na 2 million, kahit lugi, bigay ko na lang para ma-save ko yung bahay namin. Nakipag-usap ako sa kanila, way back May, nakapag-produce ako ng 2 million, gusto ko magbayad. Anyway, wala pa yung due date natin. Mukha naman pwede akong maka-discount. Turn down nila ako eh. Tapos, ang sabi sa akin, dapat hindi lang yun yung pera mo. Kasi, i-transfer mo pa to. Pangalan mo ulit. Medyo problema na naman. Kasi nabenta ko yung bahay ko, good enough para matubos ko siya sa bangko.
klaro lang, naibenta po yung bahay na para sa iyong anak ng 2 million para maibayad dito sa iyong bahay na iyong ipinapatayo sa Balayan, Batangas. So, ang sabi ng bangko, yung 2 million ay hindi nila tinanggap yung 2 million. Hindi mo pa. Ang sabi lang niya sa akin, hindi na mababawasan talaga, yun na lang. So, naisip ko, wag ko na lang muna kayo bayaran. Kasi gusto kong makahingi ng advice kung tama ba lahat. Magkano ba talagang babayaran? 1,980,000. Okay. So basically, para malinaw sa ating mga kababayan, so nung stinap kasi yung loan niya at saka yung computation ng interest, yung pinapirma sa kanya, yun yung sinasabi ng maritim na dasyon. Diba? So nung sinasabing, bigyan ka namin ng 1 year plus 1 year magbayad, hindi na tatakbo yung interest kasi hindi na to loan. Binayad mo na yung property mo for loan. But bigyan ka pa namin ng pagkakataon na makuha to, eto na lang fix ang babayaran mo. Kung hindi pumayag si Kuya Chris noon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng interest niya. So, hindi natin alam, we can compute kung ano mas malaki, but yun ngayon yung question atin na mortgage dapat, tapos biglang may pinapapirmahan, whether you call it a MOA, whether you call it a dasyon, na suddenly sale na siya. Or absolute sale. Absolute. Pero ang difference nga kasi, pag mortgage, pag hindi mo na bayaran, i-auction yon, tapos meron ka pang 1 year para makuha ulit yon. Pag absolute sale, kung anong amount nakalagay doon. Kuya Alan, talong lang para masusugan ko yung kay Mang Chris. Napunta sila doon sa kanilang pag-uusap na agreement, yung dasyon nga, ay dahil sa kanyang failure to pay yung kanyang buwanang responsibility to the bank. Ayun. Yun ba, Kuya Alan, ang dahilan kung bakit nakipag-usap ang bangko at ito ng ating usapan? Yeah. Actually, nung pandemic, sa bayanihan na law na napasa natin, no? Aside from yung 10,000 ayuda, yung 2 gives na 5,000, may 60 days doon na, na grace period. Kasi nga, alam namin nung ECQ, maraming naipet, no? But I think in the case of Manong Chris, sabi nga niya, parang 28, 29 times lang nagbayad. So actually, nag-default na po kayo, no, sa daming beses na hindi nagbayad. Okay. Pag nag-default na, ibig sabihin, pwede na nilang i-auction. Kasi parang ang tingin nila, hindi mo na kayang bayaran, sobra na ang laki. Ito ba, Mang Chris, ay alam niyo po na ipaliwanag ho sa inyo ng bangko na ito na ang estado niyo po. Hindi na ho kayo magbabayad ng buwan-buwan. Ganito ng ating agreement. Yun pong paliwanag na ito ay ililipat sa pangalan ng bangko na naging dasyon na ho. Sa akin. Tama ba, Kuya Alan? Naging dasyon na, hindi klaro ho sa inyo yun. Hindi, kasi wala po siya doon sa aming agreement. Halimbawa, yung nagbabayad ka ng monthly, ano ang... Kailan ka default? Yun. Yeah. Nandyan yan sa agreement. Normally, nagbibigay naman yan ng palugit. Kung baga din sa referee, default na dapat yan, bigyan pa natin ng 10 minutes. Pag nakamiss ka ng isa or nakamiss ka ng dalawa, yun ang default. And may notice. So, kailangan alam mo yun. Tsaka may notice, excuse me, default na kayo. Baka mamaya naman naligaw lang sa mail. Did you get a letter from the bank? Okay. Wala. Okay, so the fact na... Nagpunta ako sa kanila, ang ibinigay nila sa akin, statement of account. Mali yun Ngayon, yung statement of account, doon nagmula yung panic mode sa side namin. Yeah. So, ganito. So, pagkatapos nyo mag-default, parang panibagong rules, di ba? So nag-usap ulit, so may pinapirmahan sa inyo, right? Yun yung statement of account, nagpapirma, sinabi sa'yo na eto na lang kabuuan ang babayaran mo. Tapos itong property mo, ano sinabi sa'yo tungkol dun sa property mo? Wala po, mafi-freeze lang yung price. Freeze. Pero actually, ang pinirmahan mo doon na pangalawang dokumento, yun na yung dasyon. Yun na yung dasyon. Na para sa kanila, pag ito hindi mo nabayaran sa time na additional na binigay nila sa'yo, kukunin na nila yon. But ang sabi ng Supreme Court, when in doubt, courts are generally inclined to construe a transaction purporting to be a sale as an equitable mortgage. Kasi ang equitable mortgage involves a lesser transmission of rights and interest. Yung mortgage kasi, hawak lang, kasi babalikan ko yan. It's a lesser transmission. Natutuwa ako kasi tuwan-tuwa siya na clear, di ba, na hindi. Kaya may laban ka doon kasi hindi talaga yan yung intention mo. That's why ayaw yan ng Supreme Court. Hindi ibig sabihin na bawal. Because may maganda namang halimbawa si Alan. Kung tayo-tayo lang nag-uusap na, pautang naman 10,000.
O sige, bigay ko na muna to sa yung salamin. Ano yan? Gucci yan. Kunyari lang. Gucci yan. Pag hindi ko nabayaran sa'yo na yan, okay naman yon. Kasi pwede naman, yun naman talaga usapan namin eh. Dasyon yun. Okay Pero yung naman, parang naipit siya, wala na siyang choice, napapirma ko pala siya na akin na. So sabi ng korte, sandali lang. titingnan namin. Intention nyo, sanlalang eh. Intention nyo, collateral. Hindi nyo ma-intention na kawawa naman siya. Okay. Diba? So, yun yung kaibahan nung dalawa. Pero kung ang intention nyo ay mortgage, ibig sabihin, sinasanla mo lang, di ba? Collateral yon. Sinasabi ng korte, sandali lang ha, huwag nyong biglang papalitan sa huli, nakawawa naman yung nangutang. Okay. Ngayon pumasok na tayo sa practical. Okay. At saka yung mga dates, at mga deadline. Oo. So, dalawa, kuya, ang ating pwedeng gawin. One, questionin natin yung pinapirman sa'yo. Kaya lang, kwekwentahin din natin yung interest at saka magkano babayaran mo. And then, korte pa yan. Kasi baka lumaban yung bangko dahil sabihin na hindi. In-explain, eto pirma, matagal na siyang default. Second option natin, no? Pasasamahan na po namin kayo sa isa nating lawyer, kwekwentahin natin. Kung tama yung kwenta at lumampas ng konti sa 2 million na hawak mo, kami na maghahanap ng utangan mo kung 1, 2, 300,000 lang. What I meant lang, malaking pera yon. But what I meant lang, compared dun sa halaga ng bahay mo. Kasi as soon as you pay that, hawak mo na yung titulo mo eh. Mas maganda naman may loan ka na 200, 300. Kung tama yung amount na binigay ng bangko, bayaran na. Utangin na lang natin yung 200 na sobra. Pag mali yung amount, yung lawyer will argue with the bank. Na sandali lang, mali computation nyo. Kasi we did a preliminary computation around 2 million eh. Awa ng Diyos, yung timing. Nung kinausap namin yung mga lawyers, medyo hati yung opinion eh. Meron nagsasabing valid dahil it happened after the default, etc., etc. May nagsasabing invalid because of the reasons Ate said. And syempre, Supreme Court yan. Kaya that carries weight, no? Pero kahit invalid, lalaban mo pa rin. Yes. So, yun ang iniiwasan namin. So, may karapatan kang ilaban, pero abutin ka din ng siyam-siyam para ilaban. Sa totoo lang, Ate Pia, Kuya Alan, no? Tito Boy, yung akin dito, yung question ko, saan napunta yung monthly amortization na 29 months? Sasagutin ko po kayo. Alam mo saan napunta? Sa interest. And why does the law allow it? Because ang bangko po, negosyo pa rin yan. Kailangan po, siguraduhin din nila yung pautang nila. I'm very happy na today may practical solution, but that's not always the case. So sa ating mga kababayan, lalo po yung mga pinundar nyo, yung mga deadline, yung mga taxes, mga penalties, tutukan nyo po yan. So just a constant reminder na yung mga basic na kailangan nating dokumento, mga deadlines, sabi nga ni Ate, sulat nyo sa kalendaryo. Di ba? Para nga may nare-remind. Yung isa pong tanong ko, normal ba na right after na transfer nila yung property ko sa pangalan nila, ako pa rin yung nagbabayad ng real property tax? Pwede po tayo magtanong, pero actually, kung sila man nagbayad, pagbayad mo ngayon to redeem, i-charge din naman sa'yo eh. So, yung mga bringing up mo, Kuya, palaisipan sa atin, lalo sa mga lawmakers, no? Natignan talaga yung mga proseso ng bangko. It's a balance eh. We want banks to be healthy, we want them to be able to give loans, but we also want to protect lahat ng nangungutang dyan, no? Ngayon, Kuya, I'm quite confident naman na pag na-compute, kung naman yung amount is reasonable at tama, then we'll help you get that additional loan. Kung namang hindi, then we'll help you na labanan yung additional na yan. Maraming salamat, Ka Chris. At yan ang tulong na maibibigay ni Kuya Alan. Naliwanagan ako doon sa dasyon. Maraming salamat, Ka Chris. Maraming salamat dahil sa iyong problema ay marami kaming natutunan. Salamat, Kuya Alan. Thank you very much. Salamat po ang magaganap sa ating pagbabalik dahil isang mamamayan po na tumutulong sa mga pamilya, mga tao na kapos sa pambayad, lalo na po sa mga ospital, ang ating pasasalamatan. Sa pagbabalik po ng Bumiyahe ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa Calaca, Batangas. Kasama ang pribadong abogado para kay Mang Cristino. Matapos ang masusing pagpapaliwanag kay Mang Cristino, ay mas naunawaan niya ang mga detalye ng mga papeles na kanyang napirmahan. Sinamahan din siya ng programa sa bangko para makausap ang bank manager.
At sa huli, napagkasunduan ang pagbawi ni Mang Cristino sa bahay at lupang naisangla niya sa bangko. Maraming salamat sa Cayetano in Action with Tito Boy Abunda sa mga tulong na binigay ninyo sa akin. Nalinawan ako sa mga bagay-bagay na pinasok kong transaksyon sa bangko. Maraming pong salamat. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Magnolia Cheesy. Sulit sarap, sulit sustansya. Mag-cheesy na! Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Andito tayo ngayon kasi na-invite po tayo. Magbibigay po tayo ngayon ng mga special gifts. Pero bago yon, nabalitaan ko na meron tayong mga bisita ng mga warriors na mga galing sa talent nila. Si Sir Andy, ang tatay ng lahat. Ang tatay na kahit walang sariling anak, napakaraming anak. Si Sir Andy, napakabait po niya. Na-hospital po ang anak ko, si JB, na ngayon po ay wala na siya. That time po, nanghihingi ako ng medical assistance through Angelic Heart Philippines kay Sir Andy. Natulungan naman po ako through financial and medical assistance, mga gamot po. Nag-post po ako sa Facebook po. Naghihingi po ako ng tulong about sa gamutan po ng anak ko kasi meron po siyang sakit na beta thalassemia. Ang gamutan po niya, yung medicine po niya is umaabot ng 794 per tablet. 2 times a day pong iniinom. So, aabot po kami ng 1,000 plus. Nag-message po sa akin si Sir Andy na magbibigay daw po siya ng tulong sa anak ko po. Binigyan niya po kami ng pambili ng gamot, tapos naghahanap po siya ng source ng mga kakilala ng mga nagtatrabaho sa India para doon po bumili ng gamot. Nakilala ko si Sir Andy or yung Angelic Heart Philippines through the Warriors lang din. Actually, noong time kasi na yon, for operation pa lang yung anak ko. Si Juan Pio ay may sakit na congenital heart disease, patent ductus arteriosus, and bifidio return. Ngayon, naging multiple congenital anomalies na siya. May sleep apnea, meron ding pulmonary hypertension, at global developmental delay. Nagpapasalamat ako kay Sir Andy dahil hindi lang isang lugar ang natutulungan niyang mga bata. Halos buong NCR, sinasakop niya po para ma-spread lang ang pagtulong para sa mga batang may kapansanan. Nagpapasalamat po kay Sir Andy dahil kayo po yung unang-unang tumulong sa aking anak. Nagpapasalamat ako kay Sir Andy kasi nandyan siya para sa mga bata, nandyan siya para sa Angelic Heart Philippines. Kahit na maraming pagsubok, nandyan siya para sa amin. Maraming salamat, Sir. In 2011, meron ng Angelic Heart na page. Ang ginagawa ko naman dun sa Angelic Heart page na yon is tumutulong ako dati kasi dati nga may pera ako. Nag-zero billing ako sa mga hospital. Tatambay ako sa PGH, makikiupo sa mga tao doon. Kakamustahin, ganyan. Umiiyak nga. Kukunin ko yung details nung pasyente nila. Punta ako sa cashier, i-zero billing ko yun. Hindi ko na sinasabi ko na sa cashier, anonymous na lang. Na-scam ako, nawalan ako ng pera and everything. Itutuloy ko pa rin kahit walang-wala na ako. Nagsimula ako sa Nabotas, mga tao pa rin na mabubuting puso na tutulong sa mga bata.
sa mga nangangailangan, sa charity works. At lumapit ako sa Diyos lalo. Kumbaga, mas naging active ako sa church. Tapos, tinuloy ko yung pagtulong ko. At meron akong scholarship dun sa Zambales. Tinuloy-tuloy ko pa rin. Hanggang sa meron akong na-meet na isang mother siya. Meron siyang 2 anak na meron siyang cancer. Tapos meron one time na sinabi niya sa akin, Sir Andy, wag mong ititigil yung ginagawa mo. So, dun ko na Tapos nabalitaan ko na lang a day before, nagpaalam na siya. Tapos na tinutulungan pa rin namin yung mga naanak niya na naiwan. As of na, maganda na yung mga buhay ng mga bata. Yung pakiramdam mo, ang sarap eh. Lalo na yung pagkaalam mo yung bata na walang-wala. Tapos wala ka rin, gagawa mo ng paraan. Ang sarap eh. Sabi ko, kahit huwag niyo na akong pasalamatan, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat sa mga pumunta, sumuporta, at higit sa lahat, una po, magpasalamat tayo sa Diyos. Hanggat andito po ang Angelic Heart Philippines, gagawa po kami ng paraan para matulungan po kayo. So, ayun. Hello, surprise! Andito yung aking mga admin na magaganda. Grabe. Sir, na-surprise ka? Sobra. Kaya akala ko, nilaglag nyo na ako eh. Ano po? Meron kami bibigay sa iyo. Basahin mo. Malaking bagay ang ginagawa mo at ng Angelic Heart Foundation para makatulong, lalo na sa mga bata. Kami narito sa Cayetano in Action with Boy Abunda ay nais ka ring pasalamatan kahit sa munting paraan. P.S. Maaari ka ba naming imbitahan sa studio ng Cayetano in Action with Boy Abunda para mapasalamatan ka ng personal? Lubos na nagpapasalamat. Kuya Alan Cayetano. Tatanggi pa ba ako? Hindi ko akalain na, ayun i-invite tayo. Iyak na ako! Wish granted! Tama na ako. Panyo. Grabe kayo. Kasi ang tagal, ang dami ng pinagdaanan ng Angelic Heart. Parang panaginip. Baliktad, Andy. Pag yung pinapanood ko kanina, sabi ko, boy, sana wala na tayong part ng show na may mga problema na nagbibigay tayo ng advice. Sana panay salamat at sana panay katulad mo ng mga nagte-take ng step of faith. Di ba? Marami tayong kilalang meron and we love them for helping and sharing. Di ba? God bless you for that. Pero ito, ang uniqueness niya, wala na. Step of faith pa rin. That's how you dumadating. Step of faith. Di ba? May tanong lang ako. Aside from dun sa ginawa mo sa PGH, imagine nagsisiro. Nagulat ako, sabi niya nagsisiro billing, no? Talo pa niya PhilHealth. Hindi, kasi sabi ko, ano siya, PhilHealth? Yun talaga yung tanong. Kasi ang ginamit pa niya talaga is zero billing. Ano ka, binibill? Grabe. Iba ka talaga. At case to case din naman. At Ate Pia, ang ginagawa nila dati, tumatambay. Halimbawa, PGH, nakikipagkwentuhan. Pag may nakikilala na may balance ng ganito, silang humahanap. I know. Aabot minsan ng 100,000. Finally, kasi, Kuya Boy, si ate lifetime work niya yan, yung health. No, but can I also add, have you worked with government agencies like DSWD, DOH, mga local government? Okay, so from now on, you will work with the Office of Senator Pia Cayetano. Wow! Maraming salamat. Sobrang thankful. So, pasensya na po kayo. Ako po ang nagsalita ng salita kasi alam ko na. Kasi si Ate had a son. Ang sabi ng mga doktor kasi, hindi siya pinanganak para sa mundong ito. So sabi ng mga doktor, hindi siya mabubuhay. Pero nabuhay siya ng 10 months. And it changed her life, our life,
And yung value ba ng every minute, so kung makikita niyo po yung mga bata sa picture kanina, maaaring sabihin niyo na ang daming kailangan tulungan, but believe me, every single minute na that they can spend with their mother or dad or their brothers, at yung sinabi moral support na naramdaman ni ate yun. So, thank you, Andy. Andy, maraming salamat. Maraming salamat. 10,000. Ako na 10,000, sasabihin ko, times 10 na yan. Okay? Yeah. Times 10. Oo. And yun nga, Andy, because we sincerely believe that, you know, God uses people. Right. Diba? Gusto niya mabuo yung mga pamilya, gusto niya healthy yung mga bata. Yun yung culture ng Kingdom of God. So, we want to partner with you and I'm happy na yung office ni ate because nga, yung sensitivities, Kuya Boy, ng mga batang may sakit. So I think we'll focus on that. But any event that you have, please don't hesitate. Magtulungan tayo. And hopefully, yung network din, Kuya Boy, kasi ilan na rin ang nakilala natin nagtutulong-tulong. One time siguro gusto ko magkakilala din sila. Oo. So, there is hope in this world. We are a good people. At Andy, maraming salamat for reminding us that. Thank you. May konting school supplies then for the kids. Nowadays, you hear a lot of people saying na, di ko alam kung anong purpose ko sa buhay, didepress ako, nadadown ako. Yung sinabi niya na pag tumulong ko sa iba, ibang klase yung feeling, that's the best high in the world. The best kind of happiness, yung nagbigay ka ng wala kang hinging kapalit and then nakita mong may napangiti ka, di ba? So, yun, siguro, those who don't have money to give, just time. Sumama lang kayo, sabit lang sila sa'yo sa mga activities, swerte ko rin kasi meron akong pamilya na nakasuporta sa akin talaga. Full support. Salamat sa pamilya ko, sa mga volunteers po ng Angelic Heart Philippines na lagi po kayo nandyan. Hindi napapagod kahit wala tayong sweldo. Alam naman natin na sa langit meron tayong sweldo. Maraming salamat sa inyo. Salamat! Maraming salamat, Andy. Sa ating pagbabalik, dalawa sa inyo ang mananalo ng 10,000 pesos. Dito lamang sa ating game na Alan, Pia, Pick. Mangyayari yan sa pagbabalik ng... Kami nagbabalik po dito sa Kaitanan Action with BA. It's time to play Alan, Pia, Pick. Okay. Pero wala pa rin uuwing walang regalo dahil maya-maya lamang bawat isa sa inyo ay may mga regalo mula sa Star Corned Beef at La Luna. Tayo na tayo. Maritim, ang inyong tulong. Ready? Okay? In 3, 2, 1, go! Lahat girls, Ate Pia, ang ating finalists. Ang pangalan niyo po? Jennifer Peñamante po. Jennifer, pinaghandaan mo ba ito? Opo. Handa ka na bang manalo ng 10,000 pesos? Siyempre po, handang-handa na. Okay. Ang iyong pangalan? Dayan po, Dayan. Ikaw ba'y papayag na matalo? Di po. Diyan muna kayo, ha? Dito naman tayo. Ano po ang inyong pangalan? Jennifer Team po. Ay, Jennifer. Jennifer at Jennifer. Okay. Ay, ikaw ba'y 10,000, 5,000, 3,000 o... 10,000! Ang iyong pangalan? Elaira po. Papayag ka ba na matalo ni Jennifer? Di po. Okay, tulungan niyo ako. Alan, Pia, Pick. Akin na yung kamay niyo. Alan, Pia, Pick! Alan, Pia, Pick! Jennifer, maraming salamat. Ang ating dalawang finalists ay mag-uwi ng Petron gift card worth 1,500 pesos. Sandali lamang, ha? Dito naman tayo. Ito ang laban. Tingnan natin. Okay. Oh. Pero meron kang consolation prize. Meron pa rin. Oo, wala kay Ate Pia. Jennifer, maraming salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Handa ka na? Okay. Alan, Pia, Pick! Alan, Pia, Pick!
Nanalo ka ng 10,000 pesos. 10,000 at yung iyong Petron e-fuel card na 1,500. Anong gusto mong sabihin? Thank you po sa Cayetano in Action po. Ay, salamat, Dayan. Ito. May nais lang ako itanong. Handa ka na ba? Handa na po. Handa na. 3, 2, 1, go! Dalawang panalo ngayon. Nagkatotoo yung sinabi ko kanina. 10,000 pesos. Congratulations. God bless you. Okay. Ito yung 10,000 and ito yung Petron e-fuel card. Thank you very much. Bihira mangyari ito, ha? Na parehong panalo. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin. Thank you very much. Pero meron kaming regalo para sa inyong lahat. Yan ang star corned beef at saka laluna ensaymada. Pakiabot na lang. Ayan. Hello. Sino pa dyan ang wala? Yan. Maraming salamat dahil sa ating mga sponsors ay kayo'y na handugan namin ng mga regalo. Palakpakan natin sila. Maraming salamat. Eto na naman tayo. Napakahirap magpaalam dahil napakasaya ng ating programa. Alam mo, Kuya Boy, sa dami nating natututunan, sa dami ng nakikilala natin, today naalala ko po yung may part sa Bible na yung sinabi na ang tao hindi ginawa para sa batas. Ang batas ang ginawa para sa tao. Diba? Just to put into perspective, halimbawa po, paano nga makakatulong, paano makakapagpamigay ng gamot, pagkain, yung isang tao na wala rin naman daw siyang resources. Pero nakita natin sa salamat na nung gumawa siya ng paraan, nakapagbigay talaga siya. By faith, diba, God made a way, no? Ganun din po, kung titignan mo yung kanina nung binabasa ko po, ano yung batas sa child abuse, pero nung nakita mo na sila, it's not about the law, di ba? It's about yung tao, yung relationship nila, paano kakausapin, paano ipapaliwanag. Babalik at babalik po tayo na yung batas ginawa para sa tao. So human relations pa rin talaga, Kuya Boy. Ako nakita ko doon, we're all just trying to survive. At doon naman sa ating karanasan kay Nanay at sa kay Burley, di ba? Love thy neighbor. Kung ano ang kayang pag-usapan, pag-usapan. Mga storyang ganyan, interesting man, nakakagigil man, nakakaiyak. Huwag po kayong magdalawang isip na mag-share ng aming Facebook page. Mag-comment po kayo, mag-post, mag-private message po kayo kung gusto nyo po dito din na mag-appear o magsasangguni kayo ng problema. Kasi nga po, malaki man yung mundo, isang community lang tayo. So, kayo'y patuloy lamang na makipag-ugnayan sa atin. At gagawin naman ng Cayetano in Action ang lahat ng aming magagawa. So, at the end of the show, I have the privilege, karangalan ko na maalala ang aking ama at i-share sa inyong lagi niyang sinasabing, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawala. Maraming salamat. Nakita tayo muli next week. Dito lamang po sa